Naloloka ako sa mga eksena. Ano ba ang nangyaring sampalan? So, ipunto na natin, ito ay galing sa mga bruskong-brusko nating taga-gwardiya ng mga bangag. Kaya nga sabi ko sa inyo mga sir, nakita nyo na ang sampalan blues. Sino ang nanampal? So ang eksena dahil nga 'di ba, according kay Bangag ay nire-review niya at pinag-aaralan niya itong national budget or yung General Appropriation Act bago matapos ang taon. Anong petsa na ba ngayon sa Pilipinas? 28? So 'di ba dahil nga sa kadyutahan nilang mga ginawang unconstitutional na paglaan ng mga budget lalo na dito syempre sa pagtapyas ng budget ni Inday Sara from 2.3 naging 2.3 billion naging 700 I believe kung tama yung aking recollection. Then also yung sa PhilHealth, yung sa DepEd at sa iba pang mga mga illegal insertions doon sa budget. So dahil ang eksena ayon sa ating Juting Jahas, sampalan dapat may mabaliktad na. Sabi ni Palangga na wala ka Palangga. Alright, so ngayon, alam niyo napakaganda ang pangyayari sa ating bayan. Dahil nga nagja-jive ang mga kaguluhan, di ba? Nung ating pasabog sa inyo, not really that pasabog, pero nung December 24 ay absent nga si Tambaluslos doon sa kanilang family Christmas party. Wala rin si Amy Marcos dahil nga nagkakagatan na sila. And we are happy to hear that. Na kung pwede nga lang maggurgura na sila ng bonggang-bongga at nang matapos na, 'di ba? Dapat nga si Lisa Tanas ay talagang sakalin niya na si yung Kuting. So anyway, ang eksena daw sa Sampalan Blues doon dahil dahil ayaw papermahan, ayaw papermahan ni Lisa Tanas ang national budget o yung General Appropriation Act. 'Di ba? Ayaw niyang papermahan kay Bangag. Kasi dahil isa pa sa kadahilanan, dahil nga nag-aaway sila, ito according to our source, na itong si Martin Romualdez, siya naman ay gusto niyang i-push na permahan na. At si Amy Marcos ay nandoon sa Malacanang. So according sa ating source, ay ginampal si Satanas. I don't know how reliable yung ating source na nagsampalan. Ang sabi ko nga, bakit hindi pa nagtuluyan ang mga putang ina, di ba? So yun, dahil sa ang gusto ni Lisa Tanas, dahil nga si Lisa Tanas ang may gusto ng budget, ang may desisyon at siya naman ang presidente. Si Bangag, nakatulala lang, baka nga during that meeting nila sa Malacanang, sumisingot lang ng pulburon. At itong nag-aaway si Martin Romualdez, si Lisa Tanas at si Amy Marcos. So gusto pong i-veto, ni Lisa Tanas ang budget dahil hindi sila nga nagkakasundo. So ngayon, dahil sa nag-aaway sila sa budget na ito at ang gusto naman ni Amy Marcos ay tapusin na, may mga suggestion siya na ito dapat ang gawin, ito dapat sa line 1, line 2, line 3, line 4, line 5 ng budget ng bayan o ng Pilipinas, ay hindi sila nagkakasundo. Kaya ayon sa ating Juting Jahas, allegedly ay ginampal si Lisa Tanas. Kaya sabi ko, ano ang ginawa after? 'Di ba? Hindi rin ba siya nanampal? Actually, sabi ko nga, ganito kasi pagbangag ang administrasyon. The fact, mga kababayan, kung nagsampalan sila, kung ito ang ating Juting Jahas na bruskong-brusko, ay na-witness, siningan ko nga ng video. Sabi ko, baka naman pwede mag-send ng video. Alright? Walang video kasi syempre nga, kung ang mga PNP nga, di ba, at ang mga military ay pinagbawalan ni Lisa Tanas na gumamit ng video, how much more, yes, Alfred, thank you. Alfred Soriano. Cotton Fin, thank you. So how much more, di ba? How much more doon sa loob ng Malacanang ipinagbabawal? So for sure may CCTV yon at yung mga jampalan.
Kahit naman nung sinapak ni Lisa Tanas si Bangag Jr. sa eroplano, remember? Nung papunta sila sa New York na nagkaroon ng black eye and everything. For sure, one day, kapag wala na itong mga bangag na ito, ay lalabas at lalabas yan, mga palangga. So ngayon, gustong i-veto yung National Appropriations Act ni Lisa Tanas at ibalik nga ito sa Congress na ito dahil hindi niya gusto yung ginagawa ni Romualdez na mga insertions, budget insertion and program funds at kung ano-ano pang mga gustong pangamkam na gagawin, na ginagawa ni Tambaloslos. Tandaan ninyo yung mga, nakikita niyo mga pictures nila na ni Lisa Tanas at ni Tambaloslos, iyan ay mga palabas lamang. Pero ang totoo, nagkakagatan na mga buwaka ng ina sa anong kadahilanan. Dahil sa paramihan sila ng nakaw. Paramihan sila ng gustong budgetan na ahensya ng gobyerno para what? Para sa kanilang vested interest. Para sa kanilang personal, mga kababayan. So kung ano yung mga probisyon, okay, na gustong isingit ni Romualdez o inilagay na at ang gustong baguhin ni Lisa Tanas, hindi sila nagkakasundo. So, based dun sa information na nakuha natin, talagang si Marcos Jr., tama si Inday Sara, na hindi talaga siya marunong maging presidente. At wala po siyang decision making. Dahil yung yung tatlong, si Amy, si Mangga, at si Tambaloslos, sila ay nag-aaway sa pera ninyo. Pera ng Pilipino. Tandaan ninyo, balikan natin yung sinabi kong December 24 ng Noche Buena, hindi sila nagkakagulo din sila, hindi sila nagkakasundo, walang unity naman talaga, even sa kanilang family, kasi hindi rin sila nagkakasundo sa pera na i-unfreeze ng banyaga. Yung mga accounts nila sa iba't ibang bansa. Dito sa Amerika, mayroon din. 'Di ba? Ang gusto kasi ni Martin Romualdez diyan ay malaki yung kanyang share. Diyan sa mga i-unfreeze na assets na yan, o not assets, i-unfreeze na nakaw na yaman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tandaan nyo, huwag niyong kakalimutan na maraming mga ninakaw ang Marcos Romualdez, at isama mo na ngayon ang Araneta dahil sa magkabagong simula noong 2022, talagang nagpapaanuhan sila sa nakaw sa kaban ng bayan. So ngayon mga palangga, sino ang at stake dito? Kapag nagkaroon ng veto, 'di ba? Matatapos na ang taon. 'Di ba? Ibabalik nila dito sa Kongreso. Wala naman ng Kongreso at Senado. Ang maapektuhan dito kapag nagkaletse-letse, kayo pa rin. Ang Pilipino pa rin kasi maaantala o ma-delayed yung mga proyekto na supposedly para sa inyo. So pag vinito yon, okay? It's either may mga babaguhin silang yung mga provision o yung mga line item doon sa mga certain government institutions. 'Di ba? So gagastos na naman ang pera ng bayan. Doon pa lang sa pag-veto, gagastos na naman 'yun eh. Babalik na naman. Ilan naman ang lalamunin habang sila ay nagbabangayan na naman sa plenaryo. Talo, milyon-milyon ang sinusunog nila, mga kababayan, or ang pwede mangyari, magkakaroon ng may nakita ko na, reenacted budget. Kung ano yung budget in the past, in 2023, yun na lang yung susundin. Kung hindi sila magkakaroon ng pagkakasundo, and mag-away-away sila. Pero you know what? Pabor yun kay Inday Sara. Pabor yun. Pag nagkaroon ng reenacted budget, hi Andres Bonifacio, thank you so much. So pabor kay Inday Sara kasi magkano yung budget ni Inday is 2 point something, kanina nakita ko yun. Okay. Magkano yung budget ni Inday Sara in the past? Office of the Vice President, 2.3 billion. So ibig sabihin, yung Office of the Vice President is mas marami siyang magagawa. Pero maraming negative may mga negative effect sa pagsulong o pag-usad ng ekonomiya. Pero hindi nga tayo umuusad eh.
Actually, mga palangga, whether magkaroon ng reenacted budget or, baguhin nila yan, di ba? Mag-insert ng kung ano-ano, tanggalan, lagyan ng budget ang PhilHealth o hindi nila bigyan ng budget, dagdagan ang education, dahil yan yung pinaka-highlight dyan, di ba? Wala pa rin kwenta. Bakit kamo? Kasi mga kababayan, they're there para talagang distrongkarin, nakawin ang pera ninyo. Yan ang katotohanan yan. Kaya ngayon, ang mangyayari, madidelayed yung mga pag-i-implement ng mga projects like infrastructure. Let's say, for example, yan dyan sa DOH, sa health, sa education. Yun yung mga napaka-importante sa buhay ng mga Pilipino. Let's say sa mga infrastructure projects, 'di ba? Hindi yan kaagad ma-release yung kanilang mga budget o hindi mapupunduhan ng tama kasi yung allocation in the past, I think ganun in the past year ay iba sa sa pinropose nila ngayong 2025. So talagang magkakaroon ng delaying tactics. Anyway, mga kababayan, sabi ko nga, whether ipasa na yan o i-veto yan o magkaroon ng reenacted budget, ang suma total dyan mga kababayan, talo pa rin kayo. Kasi nanakawin lang naman nila yan eh. Ibibili lang naman nila ng Hermes, ibibili naman nila ng mga Rolex, ipapang-party lang naman ni Bangag yan. Magre-rent na naman ng mga international artists katulad ng Duran Duran, 'di ba? So ngayon, 'yun ang magiging negative impact diyan sa kaguluhan na 'yan, sa sampalan blues nila, magurguran sila, 'di ba? At nang hindi na ipapatupad o hindi na ipapasa yung national budget na 'yan para sa what? Sa mga proyekto para sa Pilipino, proyektong pangkalusugan, 'di ba? Ano pa? Siyempre, kapag napasa na yung budget na 'yan, kung ano yung naka-allocate diyan, let's say for example, hindi ko naman nabasa yung buong na 'yan, NGA na 'yan. Let's say for example, dito sa education, may nakalagay doon na ngayong taon na ito, 2025, yung mga newly graduates natin, mga teachers, mag-hire tayo ng, let's say, sabihin mo na lang 500,000. That's too much, exaggerated masyado. Let's say, sabihin natin 100,000 teachers. 'Di ba? So ngayon, dahil reenacted budget yan, kunyari, yun ang magiging result, hindi ma-hire itong 100,000 teachers na ito or 50,000 teachers kasi nga, wala yun sa allocation. Anyway, mga kababayan, so kaya nga sabi ko sa inyo, aray ko, madali, parang may kumagat sa akin na insekto, na aahas. So ngayon, eto ngayon yung impact dahil sa pangsarili nilang interest. Yung budget na yan, sabi ko kahit anong gawin yan, nanakawin nila ang majority budget na yan, mga kababayan. Kaya nga kailangan talaga ninyong kumilos. 'Di ba? Kailangan ninyong manindigan dahil ang nangyayari, kayo ang apektado. Lahat kayo, edukasyon ng inyong mga kabataan, ano pa? Health ng inyong mga kabataan, ng inyong mga anak, dahil nga sila ay nag-aaway-away at patuloy nilang, yung isa, ito, insert ako dyan, 2 billion sa ganito, 3 billion sa ganyan. 'Di ba? So, paano mo ngayon? Paano ngayon magkakaroon ng bagong Pilipinas? 'Di ba?